Mabuti, Mare, napasyal ka dito. Wala kasi ako magawa sa bahay, kaya naisipan kong pasyalan ka. Mabuti naman. Wala din kasi akong kakwentuhan dito eh. Yung mga anak mo, nasan ba sila? Si Marga, hindi pa dumarating. Si Rysel naman, nasa school pa. Ah, ganun ba? Oo, Mare. Oh, Marga, Nay, mano po? bakit ngayon ka lang dumating? Nay, pasensya na po. Nag-overtime po kasi ako sa trabaho ko. Hay nako, panay ang overtime mo. Hindi rin naman sapat sa mga gastusin natin dito. Yung sinasahod mo. Nay, kaya nga po ako nag-overtime para may pandagdag sa ibibigay ko sa inyo. Mabuti pa si Rysel. Pag napagtapos ko yan ng kolehiyo, sigurado ako, siyang magpapayaman sa akin. Si Rysel na lang lagi ang pinupuri niya. Samantalang ako naman ang tumutulong sa pagpapaaral sa kapatid kong yun. Mare, ano na nga ba ulit ang pinag-uusapan natin? Mare, napahiya yata si Marga. Huwag ka naman magpahalata. May paborito kang anak. Naku, Mare, hayaan mo siya. Nung pinag-aaral ko siya, ayaw niya. Ang gusto niya, magtrabaho na lang daw. Eh baka naman may dahilan siya, Mare. Eh ano naman kaya ang dahilan niya, Mare? Bakit hindi mo kausapin yung anak mo? Hayaan mo siya. Bakit gano'n si nanay pagdating sa akin? Hindi ba niya alam yung sakripisyo na ginagawa ko para lang makatulong sa kanya? Paano ba yan, Mare? Tuloy na ako. Baka kasi dumating na yung asawa ko. Hanapin niya ako. Sige, Mare. Dalaw ko ulit dito, ha? Para makapagkwentuhan tayo. Sige, Mare. Salamat. Mag-iingat ka, Mare. Nay, mano po? Nakasulubong ko po kanina si Tita Ruby sa labas ah. Oo, anak. Galing siya dito sa bahay. Eh ano naman ang chinismis sa'yo nun, Nay? Wala, anak. Ikaw talaga. Gusto lang niya makipagkwentuhan sa akin. Ah, kala ko may nasagap na naman siyang chismis at ibabalita sa'yo. Siya nga pala, anak. Kamusta ng exam mo kanina? Pasado ba? Nako, sasabihin ko ba na bumagsak ako sa exam ko kanina? Baka mamaya, ma-disappoint si nanay sa akin. Huwag na lang. Anak, hinakausap kita. Natulala ka na dyan. Nay, pasado po ako sa lahat ng exam ko. Wow! Ang galing talaga ng anak ko. Hindi gaya ng ate mo. Bukod sa mahina na sa klase, mas pinili pa niya magtrabaho kaysa mag-aral. Nay, huwag ka naman ganyan kay ate. Mabuti nga, nakakatulong siya sa pag-aaral ko. Aba, dapat lang. Kasi yun ang pinili niya. Kaya obligado siya na tulungan ka. Sana, kung nakatapos siya ng pag-aaral niya, hindi sana pagkakahera lang ang trabaho niya, kundi sa malaking kumpanya at malaking sahod doon. Nay, hayaan niyo po. Balang araw, ako na lang po ang tutupad ng pangarap niyo noon para kay ate. Yan ang anak ko. Ganyan dapat. Kaya mag-aral ka ng mabuti, ha? Opo, Nay. O siya, sige na. Kumain ka na. Si ate po ba, Nay? Kumain na ba? Hindi pa nga eh. Dumiretso naman kasi kagad sa kwarto niya. Sige po, Nay. Puntahan ko lang po si ate. Ate! Ate! Kain na po tayo! Hindi na ako kain, Rysel. Ikaw na lang. Busog pa ako. Sige, ate. Titirhan na lang kita mamaya. Baka magutom ka. Sige, salamat.
Nay! Bakit? Nagtalo na naman po ba kayo ni ate? Hindi ah. Bakit nagkulong na naman po siya sa kwarto? Hay nako anak, huwag mo nang pansinin ng ate mo. Kumain ka na. Mauna ka na lang sa kanya. Ang dami niyang arte. Sige po, Nay. Magbibihis lang po ako. Teka, bakit nakatambay lang si Rysel? Hindi kaya siya pumasok? Si Marga? Puntahan ko nga si Maring Mitz at ibabalita ko sa kanya. Rysel, hindi ka ba pumasok? Bakit nandito ka? Kasi ate, Anong kasi? Tara pare. Rysel, alis na kami. ate, pasensya ka na po. Di na po ako pumapasok sa iba kong subject. Ano? At bakit naman? Kasi po, nahihirapan po ako sa kinuha kong kurso, ate. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin ni nanay? Eh di sana, lumipat ka na lang sa ibang kurso. Ate, natatakot po ako kay nanay. Baka kasi magalit siya sa akin. Mas lalong magagalit yun pag hindi ka nagsabi ng totoo. At baka malaman pa niya sa iba. Sige po, ate. Mamaya, sasabihin ko na po. Sige, tara, uwi na tayo. At sasamahan kita na kausapin si nanay. Mare? 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 Oh, Mare, ikaw pala. Halika, pasok ka. Mare, alam mo ba nakita ko si Rysel? Kasama niya yung mga barkada niya. Ano, Mare? Si Rysel? Pumasok siya kanina. Nanghingi pa nga sa akin ng pambili daw niya ng project sa school. Oo, Mare. Hindi ako nagkakamali. Si Rysel nga yun. Nilapitan pa nga siya ni Marga. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling lang ang anak ko? Malamang, Mare. Mare, kung i-chismis mo lang ang anak ko, mabuti pang umalis ka na. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mabait ang anak ko at matalino yon. Sige, Mare. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Naku, Rysel. Baka mamaya nagsumbong na si Tita Ruby kay nanay. Ate, natatakot po ako. Ikaw na bahala magpaliwanag mamaya kay nanay. Huwag kang mag-alala, Rysel. Tara na. Nay. Rysel! Anong ginagawa mo dun sa court? Kasama ang mga barkada mo. Ano? Bakit hindi ka makapagsalta? Nay, kaya po ako nagpasama kay ate. Para sabihin sa'yo yung totoo. Anong totoo? Nay, totoo po na hindi na po ako pumapasok sa iba ko pong subject. Ano sabi mo? Pinagkatiwalaan kita!
Pinagmamalaki! Tapos, ganito lang palang malalaman ko? Nay, pasensya na po kayo. Pinag-initan po kasi ako ng teacher ko. Kaya po, di na po ako pumapasok sa mga subjects ko sa kanya. Nay, hayaan niyo po. Sasamahan ko po si Rysel na ayusin yung mga problema niya sa school. Ayusin mo yan, Rysel, ha? Nay, mamaya po pala, kasamahan po ako ni ate sa school. Nay, pasensya ka na po kung hindi ko po agad sinabi sa iyo ang problema ko. Natatakot lang po kasi ako na magkamali sa inyo. Kasi po, alam kong may tiwala kayo sa akin. Pero ma, pinipilit ko naman po na huwag magkamali. Dahil alam kong masasaktan kayo. Alam niyo po, Nay, hindi dapat ako ang pinagmamalaki niyo sa tao. Kundi, si ate po. Si ate po kasi ang taong handang magsakripisyo para sa atin. Si ate na naghahanap ng pagmamahal mo, Nay. Yun na nga eh. Nagkamali ako ng buong akala na ikaw ang makakatulong sa akin, na makaahon tayo sa hirap. Yung tipong hindi na tayo nangungupahan lagi. Yung magkaroon na tayo ng sarili nating bahay. Pero sa nalaman ko, parang gumuho ang mundo ko. Nay, di pa naman po ako sumusuko. Maayos ko pa naman po tong problema ko. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, pareho kayo ng ate mo na walang mararating sa buhay. Nay, hindi naman po ako nagsisisi na ganito lang yung trabaho ko. Nakakatulong naman po kahit paano yung sinasahod ko. Pero hanggang dun lang. Nay, tama na po. Makontento na lang po tayo kung anong kayang maitulong sa atin ni ate. Nagsisikap naman po siya para sa atin. Ano pa po ba ang gusto nyo? Nay, tiniis ko po yung gutom ko. Hindi po ako bumibili ng sarili kong gamit para may maibigay ako sa inyo. Hayaan niyo po, kung kulang pa yon, sige, tatanggapin ko yung alok ng kaibigan ko na magtrabaho ako sa ibang bansa. Ate, kaya mo bang lumayo sa amin? Oo, Rysel. Gagawin ko yun para sa inyo. Para din naman sa atin to. Lalo na sa pag-aaral mo. Ate, huwag ka pong umalis. Malayo po yun. Di ka po namin mapupuntahan kapag may problema ka. Anak, pagpasensyahan mo na ako. Hindi mo naman kailangan magtrabaho doon. Anak, hindi dapat ikaw ang gumagawa nito, kundi ako. Nay, ayos lang naman po sa akin ang makatulong sa inyo. Hindi, Marga. Hindi habang buhay na ikaw na lang ang naghahanap buhay para sa amin. Hayaan mong ako naman ang gagawa ng paraan para mabuhay ko kayo. Nay, pagtulungan po natin. Lalo na yung pag-aaral ni Rysel. Sige anak, pagtulungan natin. At may plano na akong mag-umpisa ng negosyo, kahit maliit na tindahan lang. Opo, Nay. Maganda po yung naisip nyo. Maraming salamat po, Nay, Ate. Dahil ginawa niyo po ang lahat para sa pag-aaral ko. Oo naman, Rysel. Para isa man lang sa atin na makapagtapos. Hayaan niyo po, gagalingan ko na po. Para masuklian po ang mga pagod niyo para sa pag-aaral ko. Salamat mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka din namin, Nay. So
Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!